Magsitayo po ang lahat. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong biglang ang lupa, sa panahon ng ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa pag ng Panginoon, bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. gawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan na inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar na mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inom may handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa,
labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, pinalinga at tinubos. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalaga. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong badbaka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng mga dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit, higit na dihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kaniyang sarili na walang kapintasan. Ang kaniyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahain lahat, nang ialay si Isaac, ang korderong nagligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad. Sa buhay mo walang wakas. Hallelujah,
pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapon ng Pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari. Ipinapatanong po ng guro kung saang silid sila maaring kumain ng hapon ng Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghahanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapon ng Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanyang mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok na mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Siyang pinagdiriwang natin tuwing tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia. Tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo ng ating manunubos. Siya na pagkain na nagbibigay buhay. Siya na naging pagkain para sa ating kalakasan at kaligtasan. Kaya magandang laging tandaan na kapag tayo ay nagdiriwang ng Eucharistia, ang tinatanggap natin ay hindi lamang tinapay. Ang tinatanggap natin sa komunyon ay si Jesus mismo. Wala nang iba. Kaya pagtatanggap tayo ng komunyon, sa pamamagitan man ng dila o ng bibig o sa kamay, lagi nating tatandaan, ang tinatanggap natin ay si Jesus na nagbigay ng sarili niya para sa ating kaligtasan. Si Jesus ang tinatanggap natin sa komunyon. At dahil si Jesus ang tinatanggap natin, ang buhay din natin ay nagiging tulad ng Eucharistia. Narinig natin sa ating sa ating ebanghelyo, anong ginawa ni Jesus sa tinapay sa hapon ng Pampaskwa. Ang una niyang ginawa ay kinuha niya ito. Kinuha ni Jesus ang tinapay. At ang buhay din natin, kung titignan natin, kinuha na din tayo ni Jesus. Kay Jesus na tayo. At saan na tayo kinuha? Saan niya tayo inagaw? Sa kasalanan.
Mula sa kasalanan, hinango tayo ng Diyos para maging kanyang anak. Nakiisa sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya ang landas natin bilang Kristiyano ay laging patungong langit. Dahil kay Jesus na tayo. Hindi na tayo alipin at pagmamayari ng kasalanan. Kay Jesus na tayo. Dahil kinuha niya na tayo sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Kaya hindi ba sa krus, sa pag-aalay ni Jesus ng sarili niyang buhay, sa pagdanak ng kanyang dugo, pumasok ang kasalanan sa mundo. Hindi na tayo pagmamayari ng kasalanan. Sino may-ari sa iyo? Si Jesus. Kinuha niya tayo. Niligtas niya tayo. Kaya maganda rin para sa ating mga Kristiyano na laging mapaalalahanan na kay Jesus ako. Kaya di ba si Jesus, bilang niya ang buhok sa ating mga ulo. Ganoon niya tayo kakilala. Ganoon niya tayo kakilala at nais akayin patungo sa Ama. Ayaw niya magkawalay-walay tayo. Gusto niya na pagbuklarin tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo at tayo'y akayin niya patungo sa Ama. He took the bread. Sa English, ng Ebanghelyo natin, ang unang ginawa ni Jesus, hinuha ang tinapay. Ang sunod niyang ginawa, pagkatapos niyang kunin ang tinapay, ay siya ay nagpasalamat. Sa wikang English he said the blessing. So the bread was blessed. Maganda rin sa ating buhay na makita din natin na ang buhay natin ay puno ng biyaya ng Diyos. Sa totoo lang, puno ng biyaya ang buhay natin. Minsan nga lang, hindi tayo nakakontento sa ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo, hard to please tayo. At minsan, naiinggit pa tayo sa kapwa natin dahil mas tinitignan natin yung biyaya niya, hindi yung biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya minsan, naiinggit tayo. Sasabi natin, buti pa siya, no? Buti pa siya. Tignan mo nga siya. Hindi natin, ang mga mata natin ay hindi nakatuon sa biyaya ng Diyos. Nakatuon sa kapwa natin. Pero kung titignan natin, ang buhay natin ay puno ng biyaya. Kung babalikan natin at titignan natin araw-araw, how has God blessed me? How has God provided for me? Siguro, hindi tayo mahihirapan para makaisip ng sagot dahil alam natin na ang Diyos ang laging pumapatnubay sa atin. God has blessed us. Kinuha niya yung tinapay, nagpasalamat siya, pinaghati-hati niya. Minsan natatakot tayong paghati-hatiin. Natatakot tayo na pagbahagi-bahaginin. Pero minsan ang Diyos, He allows us to be broken. Or God breaks us even. Dahil gustong basagin ng Diyos ang katigasan ng ating ulo at puso. Minsan, umaharap tayo sa Diyos, matigas ang ulo natin. Gusto natin ang Diyos ang sumunod sa atin, hindi tayo yung sumunod sa Diyos. Minsan, matigas ang puso natin dahil ayaw natin magmahal, mas gusto natin mag-away. Ayaw nating umintindi, mas gusto natin tayo yung intindihin. Kaya minsan ang Diyos, babasagin niya ang katigasan ng ulo at puso natin para lumago tayo bilang mga Kristiyano. Kasi kung hindi mababasag ang katigasan ng ulo natin, paano papasok ang salita ng Diyos? Kung hindi babasagin ng Diyos ang puso nating matigas, parang pusong bato, paano papasok at may tatanim ang binhi ng mabuting balita na uusbong sa buhay natin? May nagsabi nga ho,
Totoo bang mapagmahal ang Diyos? At may nagsabi sa kanya, oo naman. Pero bakit dumarating ang mga paghihirap sa buhay niya? At sinabi nung kausap niya, hindi ko rin alam. Pero ganito kasi nangyari sa akin, sabi ng tao. Humingi ako ng pasensya sa Panginoon at binigyan ako ng tao na susubok ng pasensya ko. Humingi ako ng lakas, binigyan ako ng Diyos ng problema para palakasin ako. God breaks us in order for us to grow. God breaks our hardness of hearts and hard-headedness for us and the Word of God to grow in our life. To be broken for us to grow. Ang huling ginawa ni Jesus pagkatapos paghati-hatiin ng tinapay, anong ginawa niya? Ibinigay niya sa kanyang mga alagad. At hindi ba ang buhay natin bilang Kristiyano ay patuloy na paalaala ng pagbibigay ng ating sarili sa iba? Kaya nga, di ba, lagi tayong inaanyayahan na maglingkod at magbigay. Ang taong hindi marunong magbigay, hindi pinagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi ang taong namumuhay sa Eucharistia, kayang magbigay. Kayang ibigay ang sarili sa paglilingkod. Kayang ibigay ang buong pagkatao. At hindi ba gano'n naman pag nagmamahal, nagbibigay? Siguro sa mga tatay, mga magulang na naririto, gusto mong ibigay ang lahat para sa iyong pamilya. Kaya nagbabanat ka ng buto, nagsisikap ka. Kahit minsan yung pagsisikap mo, alam mo, hindi madali. Mahirap, nakakapagod. Pero sa taong marunong magbigay, isinasabuhay niya ang katawan ni Kristo. Handang ibahagi, handang ibigay, handang mag-alay. Kaya di ba, ang taong nagmamahal, natututong mag-alay at magbigay. Ang taong ayaw magmahal, ayaw magbigay at mag-alay. Kaya ang hamon sa atin ng Eucharistia, na patuloy na lumago sa misyon ni Kristo, na sana hindi lang tayo manatiling deboto, kundi mag-level up din tayo bilang deboto. Na simula sa pagiging deboto, tayo na ngayon ay mga disipulo. Disipulo ni Kristo na sumusunod sa kanyang aral at turo. Disipulo ni Kristo na sinusundan ng kanyang halimbawa ng pagbibigay ng sarili. Kaya ang buhay natin bilang Kristiyano, tulad ng tinapay sa Eucharistia, kinuha niya tayo mula sa kasalanan, binasbasan, at tayo laging binabasbasan ng Panginoon. Ang ating mga biyaya ay hindi na mabilang. Kung titignan natin, binabasag ng Diyos ang katigasan ng ating ulo at puso para tayo ay lumago sa kanyang pagmamahal. At dahil lumalago tayo sa kanyang pagmamahal, kaya na nating ibigay ang sarili natin para sa paglilingkod sa kapwa natin. Ang buhay natin, tulad ng Eucharistia, we are taken, blessed, broken, and shared. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos-puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga reliyoso at reliyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila ng maligayang kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eukaristiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eukaristiya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan na makaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon.
Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo na dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiw rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.